Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong yearly reading for 2026. So mga Libra, ano kaya naghihintay sa inyo sa taong yan? Pag-usapan natin. So let's begin. Inhale and exhale. At the Spirit Guide, Holy Spirit, ibigay natin kay Libra ang sagot sa kanyang tanong at ang mga mensaheng dapat nilang malaman today. So at the center, your core energy, the Knight of Cups, beautiful. In the area of what you need to focus, wow, Ace of Cups, yes, 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 yes. In the area of what you need, you have the Four of Pentacles, yes, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, the Five of Wands. In the area of your near future, wow, the Temperance card, lovely. In the area of your challenge for the year, the Eight of Cups. In the area of your fortune, the Seven of Wands. Lovely, lovely, lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong the Full card. At ang outcome nyo po for the year, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Libra, salamat po sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, ang laki-laking bagay niyan para sa akin, sobra po, na hindi kayo nag-i-skip ng ads. Tapos sa mga like, saka sa mga comments, malaking bagay din po yan para mag-grow tayo. So, thank you po sa pagmamahal, support, and trust nyo po para sa ating bawat reading. Okay po. So, at the background of your energy, the Page of Wands. Napakaganda nito, Libra. Napakaganda. Sabi ng yung spirit guides, ito yung taon ng mga bagong pagkakataon. Okay? You will have this new opportunity. Maaring new love life, new person, new sideline. Meron kang bagong darating sa buhay mo na kailangan mong aralin, kailangan mong pagtuunan ng pansin, huwag mong atrasan, huwag mong katakutan, harapin mo at gamitin mo yung valuable experience para magkaroon ng mga bagong pagkakataon. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, be adventurous, be bold, be a go-getter. Itry mo lang, sumubok ka lang at makikita mo na yung mga bagay na yayakapin mo, yan talaga ang totoong blessing para sa'yo this 2026. Okay? Napaka-exciting naman ito. Congrats po. Talagang umpisa pa lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, you're gonna move on something better, something bigger na talagang magpapalago sa'yo. Samahan natin to ng card of the year. Love. Ooh, love is everywhere. Open your heart to feel it. Wow. Sabi dito, mahalin mo lang daw yung mga bagay sa paligid mo. Career man yan, tao man yan, project man yan. Kapag dinadala mo yung pagmamahal mo sa gagawin mo, mamahalin ka rin yan pabalik. Okay? So make sure that you give your love, affection, passion, and that will give you in return something fruitful. Okay? So at the center po, meron kayong the Knight of Cups. Si Knight of Cups, sinasabi na yung spirit guides, talagang may darating na bagong opportunity. Someone will offer you something this 2026 na talaga magpapabago sa takbo ng buhay mo. Kung ikaw ay naghahangad ng pagbabago o naghahangad ng level up o naghahangad ng spice sa buhay mo ngayong taong ito, eto na yon, no? Things will change. Kaya importante rin 2020, sa 2026 Libra, alam mo kung ano yung tawag ng damdamin mo, alam mo yung gusto mo, alam mo yung mga paglalaanan mo ng effort, money, time, love, no? Kasi ito yung magde-determine kung talagang valuable ito para sa'yo. Kaya nakita ko rito, confront your emotions, face your feelings so that you will know what is right for you. Okay? Napakaganda nito. I-clarify natin siya. So Libra, since ito po ay bagong-bagong yearly reading, ano yung mga gusto mong i-manifest this 2026? Isulat mo na yan sa baba, i-manifest mo na. Example, I manifest dumating na yung loan ko, no? I manifest this 2026, madala ko na si nanay sa Canada, mga ganyan. So, it will come true. Sulat na po. The Knight of Cups being clarified by the Five of Swords. You have 5-5 here telling you talagang things are gonna be changing para sa'yo.
May mga malaking pagbabagong magaganap sa'yo this 2026. Asahan mo yan. At yung mga offer na to o possibility of opportunity na magbibigay sa'yo ng bagong pagkakataon ay talaga naman magpapasabi sa'yo na sige, ilalaban ko to kahit na mahirap o nakakatakot or marami akong mga obstacles na kailangan lagpasan. Sige, gawin natin because nakita ko nito worth it to, no? So, sabi rin dito, kung ano man yung mga bagong darating, para bagang ito yung magpapa-realize sa'yo na kailangan mo nang iwan yung isang bagay in the past na medyo toxic na or kaya mo na siyang bitawan kasi sabi mo, may bagong darating. Hindi ko na kailangan magtiis pa dito. Parang ganyan. So, ito yung mapagpalayang taon para sa'yo, Libra. Iiwanan mo na yung mga bagay na you're gonna realize ay hindi ko pala deserve and I need more, I deserve more. Okay? Napakaganda for you. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Ace of Pentacles. Kailangan mo daw mag-focus sa iyong kaching-kaching, sa iyong trabaho, sa iyong kapirahan, yung isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kayamanan. Okay? Pagpaguran mo daw yan this year para patuloy na umikot yung magandang takbo ng money energy sa iyo. Okay? Kailangan talaga tayo ay palaban, talagang go-getter, no? Huwag mo sayangin yung gold, huwag mo sayangin yung chance. Kasi talagang nakita ko dito, may chance ka eh. May chance ka for something better, chance for something new. Kaya kung aatras ka ngayon dahil takot ka, sayang to. 'Di ba? So ngayon, habang nag-uusap tayo, Libra, open your eyes, open your mind. Every possible opportunity na darating sa atin, haharapin natin. Ita-try natin. Susubukan natin. Okay? Good for you. Okay? The Ace of Pentacles, paki-clarify po, Holy Spirit, Spirit Guides. Siya nga pala, Libra, kamusta ka ngayon? No? Saan ka po? Saan ka nanonood ng ating reading? Comment down below. Ace of Pentacles being clarified by the Lover's card. Wow! So sabi dito ng yung spirit guides, meron kang bagong chance for a new love life. Para po to sa mga Libra dyan na naghahangad ng love life ha. Pero kung may love life ka man ngayon, sabi dito, learn to commit. Talagang patibayin mo, patatagin mo ang relasyong meron ka. Pero para sa iba talagang nakikita ko may bagong pag-ibig na darating para sa'yo. So congrats po. For those naman na hindi love life ang tinutumbok sa ating reading for today, sabi na yung spirit guides, kailangan daw yung bagong darating, choice mo talaga to. Talagang papanindigan mo, ibibigay mo yung commitment mo. Kasi kung tatanggapin mo lang tong bagong opportunity dahil sayang, pero wala naman dyan yung puso mo, wala naman dyan yung amor mo, baka iwanan mo din. So, sabi dito, bilang payo sa'yo, Libra, na kapag may dumating, give it your full commitment para makuha mo talaga yung matamis niyang katas. Okay? Napakaganda nito for you. Napakagandang payo din for you. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides na etong taon na ito, what you need is a stability. Stability sa trabaho, stability sa pera, stability sa bahay. Kung this 2026, parang ang paalala sa'yo na yung spirit guides, kailangan daw yung budget mo fixed, no? Matibay, buo, hindi nababago, hindi paiba-iba, no? Pati yung mga lumalabas sa saka pumapasok sa yung pera, dapat daw yan nababantayan mo. To make sure na lahat ng pangangailangan, lahat ng bills, lahat ng obligasyon, hawak-hawak mo. Okay? Nakita ko rin dito na learn to have fun din daw ngayong taong ito, Libra. Hindi pwedeng nakakubkub ka lang or nakasubsub ka lang sa trabaho every single day without loosening up. No, mag-loosen up ka naman, no? Magsaya ka naman. Learn to have fun and try something new. Siguro baka makaramdam ka na bakit hindi ako nag-grow? Bakit hindi ako na-excite? Kasi masyado kang nakakapit sa mga bagay na takot kang mawala. So ngayon, hindi naman daw mawawala yan eh. Basta attentive ka lang, responsible ka lang, okay yan. Pero kailangan mo pa rin magsaya at magkaroon ng time to loosen up and have fun. Okay? Gawin mo yan para maging balanse ang buhay mo this 2026. Okay?
Halimbawa, gusto mong magbakasyon ka. Gusto mong mag-relax ka. Hindi sa lahat ng oras nakaganon ka sa mga iniingatan mo. Nakakangawit yan. Kung buong taon nakaganyan ka lang sa mga properties mo o sa mga valuables mo, di ba? So, learn to have fun. Nandyan pa rin naman yan eh. Basta attentive ka lang at talagang nag-iingat ka lang. Balansehin mo lang siya. Okay? Ang Four of Pentacles being clarified by you have the Sun card. Yes, learn to enjoy your life. Learn to be free. Gawin mo yung mga bagay na malapit sa puso mo. Mag-basketball, ano ba, mag-makeup, manood ng sine, manood ng concert, bumili ng sapatos, whatever makes you feel good, gawin mo yan. Para maramdaman mo rin na, ay, worth it lahat ng kayod ko. Worth it lahat ng ginagawa ko. Hindi ako nagpapakapagod para sa wala. Para mga ganyan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Five of Wands. Si Five of Wands, sinasabi na yung spirit guides na hindi worth it yung pananatili mo sa isang toxic na samahan. Hindi worth it yung pananatili mo sa isang lugar o sa isang organisasyon o sa isang opportunity na alam mong parang sobrang stress, sobrang sakit, sobrang pag-aalala yung binibigay sa'yo. Sabi dito, piliin mo ang sarili mo. Harapin mo yung emotions mo. At sabihin mo na, teka, hindi na worth it to. I need change. I need to open myself to better things na magadulot sa akin ng kapanatagan, kaligayahan, satisfaction. Kasi kung ikaw ay magkakasya lang sa isang lugar o sa isang samahan o relasyon na alam mo namang parang hindi na healthy for you, baka maapektuhan ka in the long run. So always pick yourself out of this and use your heart sa isang bagay na kapaki-pakinabang. Hanapin mo yung kaligayahan mo. Hanapin mo yung para sa'yo talaga. Okay? Para makalarga ka na. Meron din po sa inyo, nabasa ko, para sa ibang Libra dyan, meron kang competition this 2026. Competition, labanan, parang kailangan mo mag-stand out parang ganyan. Pero nakita ko rito, ikaw ang panalo. Parang ikaw yung ma-offeran, ikaw yung bibigyan ng chance. Nakita ko yan for other Libra dyan na parang for a very long time nakipagtunggali ka dito, nakipaglaban ka, gumapang ka, kumayod ka to be the best among the rest. Pero ito, this 2026, ikaw ang bibigyan ng chance. Ikaw ang panalo. Ikaw ang nagningning, kumbaga. At masasabi mo na, ay, worth it ang lahat. Lahat ng pinaghirapan ko, iniyak ko, puyat ko, worth it to. Parang ganyan. So, congrats po sa mga Libra na yan na mabibigyan ng chance at pagkakataon out of many, many people na nag-aagawan sa bagay na yan. So, congrats po. I-claim mo yan, para sa'yo yan. The Five of Wands, yun, tumilapon. The Empress card. Wow, yes. You're creating something or building something out of a very, very chaotic na sitwasyon, no? Meron kang binubuo tapos talagang napakaraming tao ang nagalaban-laban para dyan. Pero ikaw ang namayani. So, aanihin mo daw yung magandang resulta dyan dahil hindi mo sinukuan. Talagang lumaban ka. Pero po para sa ibang Libra naman dyan na hindi yon ang sitwasyon, nakikita ko dito na hindi worth it yung mga away-away o toxicity na naramdaman mo. Lagi mo daw piliin ang sarili mo. Piliin mo ang sarili mong kaligayahan, peace of mind, mental health, maging independent ka ngayon at lumayo ka sa mga bagay na toxic para mapamayani mo at mapanatili mo yung tibay ng loob at kagandahan ng disposisyon. Okay? Napaka-importante nito para sa'yo. In your near future, you have the Temperance card. Sabi dito, pagkakuha mo ng opportunity o pagkakataon na ibibigay sa'yo, kailangan talaga tayo ay maging dedicated, maging motivated. No? Ipakita natin na kaya natin to, ilalaban natin to, atin to, no? Para makita rin ng ibang tao na, ay, si Libra, siya talaga yan. Para sa kanya talaga yan. So, the opportunity na ibibigay sa'yo, mapoprove mo sa kanila na ikaw yung best person to get it. No? So, ngayon, nakita ko dito, divine timing. Talagang ipagkakaloob sa'yo to sa oras na kinakailangan mo at talagang sa oras ni God. So, believe in God's timing. Kung ngayon naghihintay ka Libra sa biyaya, naghihintay ka kung kailan ba,
ibibigay daw sa'yo to sa tamang panahon. Kaya manalig ka. Okay? At kapag dumating na yung panahon na yon, talagang tayo ay kikilos, gagawa. We will create, create, create hanggang sa makuha natin yung magandang bunga. At yun yung katuparan ng pangarap natin. So congrats po. Okay? Archangel Michael is here giving you the assurance na okay ka, protektado ka, ligtas ka, and you don't need to worry. Okay? Temperance card, pa-clarify, Holy Spirit, Spirit guides. The Queen of Cups. Yes, sabi dito, you need to really have your peace of mind, collective heart, no? Kailangan nurture it, nurture, alagaan mo na parang baby. Alam mo si Queen of Cups para siyang nanay eh. Nanay na nag-aalaga ng baby na bawat kibot nandun ka kaagad, bawat kilos dapat updated ka, ano, lahat ng pangailangan nandun ka. So parang ganoon ka rin dito. Kung ano man daw tong tatrabahuhin mo, aasikasuhin mo, ibigay mo yung puso mo dito, yung lahat na makakaya mo so that it will grow in your favor. Okay? Kung trabaho man to, love life, negosyo, passion project, just do your best. Mahalin mo rin to para mahalin ka rin niya pabalik at magkaroon ng magandang bunga. Okay? In your challenge, meron po kayong self-reflection and shadow alchemy. Sabi dito, harapin mo na yung mga bagay na kinakatakot mo or kinakahiya mo na hindi mo ma-share-share sa ibang tao, kinikimkim mo, tinatago mo. So, kapag naharap mo na yan at talaga nagkaroon ka ng self-reflection, hindi mo na yan maikakahiya pa. And then, hindi na yan magagamit against you. No? So, imbes na maging kabulukan mo yan, magiging power mo pa. So, ganoon ang gawin mo this time para maging much better Libra ka. Okay? In your challenge, meron po kayong the Eight of Cups. Nakita ko rito na baka mahirapan kang umalis sa isang bagay. Because, syempre, minahal mo yan, naging importante sa'yo, naging valuable sa'yo for a very long time. So, syempre, na-attach ka na dyan. Pero kinakailangan daw talagang umalis eh. Kailangan ng bitawan eh. Because wala ka ng growth dyan. Hindi mo na nararamdaman yung dating sabik o dating halaga nito. Kaya kapag nakarating ka na sa point na yon, you need to really tell yourself, siguro kailangan na natin mag-move on, harapin na ang future, harapin na ang bagong buhay. And magising ka na daw sa mga katotohanan. No? Basagin mo na yung ilusyon, basagin mo na yung mga mali para dumating na yung pagbabago sa life mo. Maging matapang ka to walk away on something na hindi na deserving mo. Okay? And choose yourself. Choose your happiness. Huwag kang magpadala sa uh, shame or guilt mula sa ibang tao. Huwag ka rin magpadala sa judgment ng ibang tao. Kung ano yung tawag ng damdamin, sundin mo yon. At yakapin mo yung bagong pagkakataon. Iwanan mo yung mga bagay na talagang walang dulot na maganda sa'yo. Okay? The Eight of Cups, paki-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. You have the Three of Pentacles. Yes, here, sabi dito, nahihirapan kang iwanan yung mga tao na akala mo worthy ng iyong pagmamahal, worthy ng iyong expertise, ng iyong effort, no? Pero dito sabi ng iyong spirit guides, hindi na ganoon ka-healthy eh kapag nasasamahan ka pa rin nila or nasa circle ka pa rin nila kasi parang mai-realize mo hindi naman talaga sila yung para sa iyo eh. So you need to wake up, magising ka and walk away from them. Maaring maling friend groups ito, maling mga kasamahan, maling influence, no? O kaya pwede rin sa social media. Pwedeng iwanan mo na yung social media group na yan or friend group na to kasi hindi na masama, hindi na maganda para sa iyo yung mga pinopost nila halimbawa at naapektuhan ka. Pwede rin ganyan. So, walk away ha pag alam mong hindi na para sa'yo. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot na ma-judge kasi para sa'yo naman yan. Okay? In your fortune, meron po kayong rejuvenating rain, clear the past and heal the present. Yes, sabi ko nga sa inyo, kalimutan na ang past at paghilumin mo yung kasalukuyan mo para magkaroon ka ng magandang opportunity sa future. So, kung gusto mo magkaroon ka ng magandang future, ngayon pa lang kumilos ka na. Okay? You also have navigating by the stars, follow your bliss. Yes, yung puso mo, sundin mo. Yung pagmamahal mo. Kung ano talaga yung para sa'yo, habulin mo yun. Kaya huwag kang magkakasya sa kakarampot. Huwag kang magkakasya sa mga bagay na binibigay sa'yo pero hindi mo naman gusto yon. Spread your wings, fly, find your happiness. Okay?
In your fortune, meron po kayong the Seven of Wands. Si Seven of Wands, sinasabi na yung spirit guides na kung alam mong para sa'yo yan. Kung alam mong gusto mo yan, panindigan natin. Kung alam mo na ito yung kakapitan ko for a very long time, I will defend it. Defend it forever. Okay? Example, ikaw ay nag-decide na gusto mo nang pumunta sa Maynila at maraming mga tao sa paligid mo ang nagsasabing, wag na Libra, may hirapan ka lang doon, mahirap ang buhay doon, wag ka doon. Pero ikaw, desidido ka. Alam mong ito yung gusto mo. Alam mong ito yung valuable for you. So, panindigan mo. Defend it. Show them all na kayang-kaya mong panindigan ang iyong desisyon. Okay? Napakaganda for you. At nakita ko dito, mapapatunayan mo sa kanila na tama ka. Mapapatunayan mo sa kanila na ikaw yung talagang may tamang paniniwala sa bagay na ito. Okay? So, kung ano man yung balak mong gawin, decision, a move, a powerful thing para sa'yo, kapag pinanindigan mo yan, makikita mo this 2026, tama pala ako talaga. Buti pala ginawa ko yan. Ganyan. Para naman po sa iba, nakita ko rito, sabi ng yung spirit guides, this year, magagawa mo ng lumayo sa mga taong hindi na para sa'yo. Magagawa mo ng maglagay ng barikada or boundaries. Example, ikaw ay may asawa na, pero yung nanay mo, lahi kang pinapakailaman. Yung mother-in-law mo, lahi kang binubungangaan or pinupunalagi. Ngayong year na to, magagawa mo na mag-set ng boundaries sa kanya. Magagawa mo na maging matapang para sabihin na, Nay, sorry. Sobra na po yung pangangailam ninyo. Kaya ko na po ito. Malaki na ako. Parang ganyan. Or you are now able to move on from something na talagang hindi na para sa'yo. And ito, meron kang bagong pinaparindigan na bagay at masayang masaya ka dito. Parang kahit anong challenges, kahit anong blockages or obstacles, kayang-kaya mong lumaban. Kasi alam mong ito yung para sa'yo. So congrats po, okay? The Seven of Wands, paki-claim to, Libra. I-claim mo na yan, para sa'yo yan. Loving what you're doing and getting what you deserve. You have the Nine of Wands. Yes, lahat ng pagod sulit. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng mga gulong pinasok mo dahil lang gusto mong panindigan tong bagay na to, naku, worth it to. Mapapakita mo sa kanila na buti hindi mo to sinukuan, buti hindi mo to ginive up, buti hindi ka nakinig sa panda-down nila dahil nakaya mo at nakuha mo yung tagumpay sa taas ng bundok. Tingnan mo naman siya. Nakaakyat siya sa taas ng bundok at lahat ng mga nanda-down sa kanya ay nasa baba. So, ikaw ang nagwagi. Sa lahat ng pinaghirapan, ikaw ang panalo. So, congrats po para sa inyo, Libra. I-claim mo to. Ang panalo ay akin. Ang panalo ay akin. I claim, I claim, I claim. In your divine messages, meron po kayong surrender to the divine and show the world the real you. Yes, huwag ka daw magpasukob o magpadala sa takot mo. Mag-surrender ka lang kay God. Sabi mo, God, kayo na pong bahala. Gagawin ko to. Susubukan ko po ito. Pero kayo na pong bahala sa akin. And then, show the world the real you. Ipakita mo sa mundo kung sino ka. Huwag kang matakot. Huwag kang magtago sa likod ng kortina. Go out, shine, show yourself so that you will know kung ano yung mga bagay na para sa'yo. Okay? Ito yung taon na to para mag-shine ka. Okay? Especially may offer na darating. So talaga namang ikaw ang mamamayani, ikaw ang magniningning, di ba? Especially here, with the full card. Tingnan mo naman yung araw. Tirik na tirik yung araw. So ano ibig sabihin yan? Talagang yung biyaya sa'yo sasabog. Sa'yo mahuhulog yung biyaya. Kaya mag-take risk ka na, sumugal ka na sa buhay, mag-try ka ng mga bagong bagay, huwag mong sayangin yung opportunity. Okay? Because ito yung chance mo to make a move, to grow. Okay? Napakaganda nito. I-clarify natin the full cards being clarified by the Seven of Swords. Yes, Seven of Swords, new strategy, new ways, new opportunity na maaaring magpabago sa buhay mo. Siguro ngayon, Libra, nanonood ka, sinasabi mo, bakit yung mga ginagawa ko hindi na gumagana? Bakit yung mga inaasikaso parang paulit-ulit lang, wala nang growth, wala nang elevation, wala nang pag-angat? So, yan ay sign for you, Libra, na mag-try ka na ng bagong bagay. Example, sa trabaho mo ngayon, parang paulit-ulit lang, mag-spice up ka, no? Pagandahin mo, baguhin mo yung routine, baguhin mo yung sistema mo, para makita mo na, ay, pwede pala to, ay, pwede pala yun. So, you're risking something
because you want growth, because you want to advance, because you want to level up. At yun ang kailangan mo isipin this 2026. Ang level up ko pagpasok ng new opportunity. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have love. O this year daw, pamayanihin mo ang love. Wow, talaga namang punong-puno ng pag-ibig ang taon na to para sa'yo. You also have a mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Oh, hindi ko alam kung ikaw ba to o kasamahan mo sa buhay na meron daw taong napakatigas ang ulo at ayaw niya magbago. So, kung sino man yan sa buhay mo, maaaring ikaw yan. You need to take this into your heart and tell yourself, teka, ready na ba ako for change? Ready na ba ako sa pagbabago? O pinipigilan ko pa rin? You need to figure that out. Especially here, parang ayaw mo pang umalis, ayaw mo pang magbago. So you need to change. You need to go and move to something na talagang magdudulot sa'yo ng bagong buhay. Okay? You have bread, period of prosperity and abundance. Wow, i-claim mo to. Pero daw po kayong kasaganahan at pagyabong sa buhay mo this 2026. Claim it and it will be yours. You also have gong, wow, an exciting event. Pero ka daw pupuntahan na sobrang exciting this 2026 na maaring a pivotal moment sa buhay mo. Ang outcome ni Libra for 2026, you have the 3 of Wands. Wow. Tapos na ang paghihintay mo. May darating at kailangan mo daw itong yakapin. Meron sa inyo na parang na-stuck o nahimpil or nahinto nitong mga nakaraang taon. At heto, asahan mo, may darating talagang bagong bagay, bagong opportunity na babago sa kwento ng buhay mo. So grab it, take it, it's yours for the taking. Huwag mo sayangin yung chance, ha? Because eto na yun. Eto na siya for you. So congrats po. I-clarify natin. 3 of Wands being clarified by, nakita ko rin some of you will travel. Maring going back to the Philippines or going to a different country, going to a different negosyo or different career path, no? But nonetheless, meron kang movement na magaganap. At itong changes na to will lead you to your success. Okay? The 3 of Wands. The Queen of Wands. Yes, maging confident ka daw sa bagong gagawin mo na ito. Sabi niya, it will be very, very exciting, James. Yun narinig ko. This will be a very, very exciting adventure para sa'yo. Talagang gamitin mo lang yung confidence mo, self-esteem, tiwala sa sarili. Huwag ka matakot, ha. Huwag mo isipin na nakakahiya ka or baka i-judge ka ng iba. No. Taas noo, maging positive thinker ka lang and you will get the good outcome mula sa darating na bagong blessing. So congrats po. Napakaganda ng 2026 mo, Libra. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the messages para sa mga mahal kong Libra today. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Libra. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.